Ayan guys, welcome back to my channel. Welcome. Shalak. Today is my first day, guys. First day ko for hospital practical something. Reme. So, okay ba? Lord. Ikwento ko sa inyo, guys. Halata bang satisfied ako? Well, sa tawa ko pa lang, halata naman, di ba? Shala. Wait lang. Tapos, i-drain ko lang tong lahat ng ano. Ayan, mga shalak. Kakauwi ko lang actually. Buksan natin lahat ng ilaw para medyo maliwanag. Okay. Para hindi masyado shalak. Ayan, kakauwi ko lang ngayon. Actually 30 minutes ago. Hay! Miyatay na! Ay, sabihan ko na lang na 9:30 ako para sila lang yung mag-clock out. Hindi ako nakapag-clock out, dash. Nakalimutan ko. Iniwan ko kasi itong tablet ko, guys. Buti. Siya. Wait lang. Oh my God. Kronos. Pwede naman siguro i-ano ko na lang, no? Enter ko na lang Enter ko na lang siguro mamaya. Tingnan natin. Remind me later. Sorry. 9:30. 9:30 nilalagay ko eh. Ano ko na lang. Okay, I'll just put 9:30, 21. Ay, hindi pa pwede. Manual. Paano kaya to? Ay, hayaan ko na lang. I think pwedeng manual. Eh, hayaan ko na lang yung administrative assistant na maglagay bukas ng timeout. Sabihan ko na lang, nag-clock out kami umalis kami ng 9:30 doon. kasama ng preceptor. Sherlock. Hayaan ko na lang siya na lang yung maglagay para may trabaho siya down. Para hindi naman siya ma-board. Charis. Sherlock. Diyos ko, Lord. Yan. Nag-aano pala ako, guys. Kumakain, nagdi-dinner ako ngayon. Eto, ay naku guys, kakaloka, no? Yung nurse manager, first namin, dinalan pa kami ng pagkain. But anyway, binilhan kami ng pagkain. Ayan, wait lang. Eto guys, masarap yung blueberry. Diba? Yung blueberry masarap. Ginawa ko to, para siyang smoothie, merong yogurt. Comfort food ko to kapag medyo pagod galing work, tapos matutulog after a few hours. Ito yung parang comfort food ko. The V na, blueberry. Blueberry, ha? Blueberry, nilagyan ng gatas, tapos nilagyan ng yogurt, tapos merong konting ice. Okay na. So, may magtatanong pa ba? May magtatanong pa ba kung anong company ako dito? Diyos ko, Lord. Siguro naman maliwanag na, no? Hindi ko na kailangang banggitin. 'Di ba? Okay na. Pak. Yan na natin. Pak, pak, pak. Shelak. So, wala na siguro magtatanong. Clear na tayo doon na. Okay na. Pala napapansin. Hindi niyo pala to napapansin sa mga vlog ko just recently. Kaya ako siya ini-expose, guys, kasi para hindi nabanggitin, 'di ba? Para alam na natin kung saan talaga nagtatrabaho si Nurse Can. Sherlock! But anyway, ayun. We started our day. Akala ko di pa yun yung parang bukas pa yung aming parang practical talaga exposure. Kasi, ang instruction lang sa amin is that to go to the security. Hindi nga ako guys. Actually, guys, naka
ano tong tawag na to, naka-t-shirt lang ako pumunta doon. Tapos, buti nga hindi ako nag-short, it's pahaba. Buti, dala ko tong ano na to. Buti na lang, may dala akong scrub suit. And at the same time, you know what guys, dati, always akong merong scrub suit sa loob ng car ko. Just in case whatever happens, na parang, dati kasi, pag gusto kong mag-pick up, like, kunyari, naboboard ako, tapos nasa mall ako, i-chat ko yung chargers kung pwede akong pumunta sa ospital. Dati, nung mukha pa talaga akong pera. Yung parang, yung mata ko, yung dalawang mata ko na to ay dollar sign. So, dumidiretso ako ng ospital from mall, papuntang Meron pa mga instance na galing akong buffet, kumain sa buffet, ganyan. So, after nagkaiwala na kami ng mga kaibigan ko, then I chatted the chargers, I want to pick up. Sherlock! O, diba? Mga ganun. So, yun. Buti na lang meron akong extra na always scrub suit. Tapos yun, eto, paborito ko kasi maganda yung fitting niya sa akin. Tsaka bigay to sa akin ng, friend. Anyway, kaya gustong-gusto kong sinusuot. But anyway, yun, pagkadating namin, nagpakuha ng picture, badge, and everything. And then, we were told na clear na kami from education. Kasi you need to be clear from the education committee or education staff unit, mga ganyan, ng hospital before, kasi ganun kasi sa acute, guys. You need to do all of your education first before you will be cleared to take or get your badge and then do your practicals in that specific hospital, because you need to be credentialed before you start working in that specific hospital. So, sa amin, dalawa yung dalawang service hospital namin, which is here and here. Charis! Alam nyo na, yung logo na blue, o diba? Logo na blue, pak na pak. Tapos, yung logo na, yun na natin. Ano bang logo nila? Yung logo na may green, blue, mga ganon. Light blue, mga ganon. Tapos, yung isa naman is, parang blue na blue ata yun. Yeah, blue na blue yung isa. Yung isa, as in ang dami. Yung isa, ang daming credentialed, ang daming nursing education, ganyan-ganyan. Matagal, in short, bago ka makapasok. For credentialing lamang. But anyway, inuna muna yung isa kasi yun yung parang mas madali. Para kasing, yung isa kasi parang community hospital, mga ganyan. So, yun. So, after, guys, after namin, clear na kami, umakyat na kami sa taas, sa ICU. I think ICU and step down. So, dalawa yung patient. The first one is step down and then the second one is an ICU patient. So, guys, naloka ako. Iano ko na lang sa inyo yung dalawang pasyente na yun, guys. Guys, pagka naman, dito tulak mo yung machine, ganyan-ganyan, papuntang, syempre, bedside. Dito tulak mo yung machine, ganyan-ganyan, tapos preparation, i-hook yung pasyente, i-prepare yung yung machine, rinse and everything. Tapos, yung RO, ganyan-ganyan, i-set up. Tapos, ayun, after ma-set up yung machine, may mga itetest na mga strip, guys, per pH, per conductivity, kung ano-ano pa. Hindi ko na i-detail sa inyo kasi hindi nyo lang magigets. Kasi, syempre, I think magigets nyo kung siguro hemodialysis nurse kayo. Tapos yun, after ma-hook up yung, besh, wala na, besh. Imagine niyo, guys, they will give you 2 hours, para ma-startan yung treatment. So, ang ginagawa ng iba, guys, nagtatagal-tagal. Sa 2 hours. Isang pasyente lang yun na punta dun sa pasyente. Besh, halos 2 hours. Besh, siguro mga 9 kami naka-start.
mga 10 plus, siguro hindi naman siguro 2 hours, mga 10:33 or 10 something na naka-start. Besh, syempre siguro matagal din kasi nagtuturo din yung preceptor namin. Tapos, pagka after nun, 10:30 na, he started, besh, natapos yun siguro mga 10:30 ba or 11? I think 11 na naka-start, mga ganun. Tapos natapos siya mga almost 4 na or 3:30. Isang pasyente lang yun na. Tapos in between, from 11 o'clock up until 4, besh, tereret, tereret, besh, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kami, maski nga yung preceptor, wala namang gagawin sa pasyente. Sabi niya, nag-a-alarm naman at you need to troubleshoot yung machine. Kaso, anong tawag dito? Bihirang-bihira. Sabi nga, rare din mangyari yung mga ganun. Sabi ko, besh, tereret, tereret. Oh my God. Sabi ko, tapos siguro mga 12:30 na sabi, hindi ko na kaya to. Sabi ko, sabi mo, magbe-break muna ako. Besh, as in nakakaano, besh. Maghahanap ka talaga ng ng things na gagawin. Look at your cellphone, look at your everything. Diyos ko, Lord. Kung pwede lang matulog, makakatulog ka, pero hindi ka naman makakatulog kasi babantayan mo yung pasyente, yung monitor. Check mo yung vital signs every 15 minutes, mga ganun. Just making sure that the patient is there. Pero nakahook naman yung patient sa cardiac monitor, so you don't have to worry about it. Cycle lang siya ng cycle. So, silip-silipin mo lang yung pasyente. Tapos yun, guys, natapos na. Di wala, natapos siguro mga 3:30, mga ganyan, kasi nakapag-start ng mga 11, mga ganyan, 3:30 or closer to 4. Tapos, before pa mag-end yung pasyente na yon, pinatawagan na sa akin ng preceptor ko yung sa ICU, if they are ready. Tapos pagkatawag ko, sabi niya ganun, hindi pa ready, nasa endoscopy pa, ganyan. Tapos, they'll be back in an hour. So, sabi niya, okay yun, para makapag-prepare pa tayo. Tapos, after nun, pumunta na kami sa naka-start sa ICU patient, siguro mga 5 na ganyan. Tapos, yun, natapos lahat-lahat mga close to 9 o'clock, mga ganyan, mga 8:30 or 8:45 nag-end. Tapos, of course, in between those periods, gano'n na naman ang drama. Tenenen. Besh, ang dami kong Besh, ang dami kong nabasa, nakapagbayad ako ng mga bills ko, nakapagbayad ako ng mga, Besh, ang dami kong nagawa sa 12 hours na Charis. Nakapag-check ako ng mga possible hotel for next vacation namin. Check ako ng ganito ganyan. Ano ang next na i-open kong credit card. Diyos ko, Lord! Sabi kong ganun. Sa isip-isip ko, well, ito lang. Sa isip-isip ko, medyo nakaka-bored itong trabaho na to. At maghahanap ka ng gagawin. At for sure, isa sa mga sinabi ko sa isa sa kasama ko, sabi kong ganun, I will miss my life in the emergency department. But I will miss it, but I will not trade this kind of life sa emergency department na hindi mo na alam kung paano mo i-divide yung sarili mo. Everybody is always looking for you. Everybody, when sabay-sabay na nag-press ng call light o kaya sabay-sabay kang nadatnan ng EMS, merong EMS, merong prompt triage, tapos nagkasabay-sabay yung mga labs mo, ganyan-ganyan, na hindi mo na alam yung gagawin mo, tapos uuwi kang hal-hal, di ba? Hindi ka na tingnan nyo guys, kakauwi ko pa lang, pero nakapag-vlog na ako. Kaya! Kasi nga, hindi na stress. Wait lang. Ano ba yan? Umano yung ko. Sabi ko sa sarili ko, I will not trade that off for this kind of job. Pero guys, dinidocument ko to kasi gusto kong makita kung ano yung reaction ko
for my first day. Yung practical talaga ha. Though, siguro kailan ba ako nag-start? December 9 or December 11, mga ganyan. Pero January 6, ang daming delays at ang dami naming instead na simultaneous yung education, tapos practical time, ang dami naming inunang mga education day. But anyway, nakadalawang paycheck na ba ako dito sa company na to. Parang at least bayad lahat ng hours, di ba? So, that's what I'm thankful for. Ayun. So, sabi ko, mamimiss ko pero I will not trade this off. Sabi ko ganun. Kasi sobrang nakaka-stress talaga yung area na pinanggalingan ko. So, I'm very much thankful and at the same time, I feel blessed na napunta ako dito sa specialty na to. I am just so, parang word na sana walang anong tawag na to? Sana magtuloy-tuloy yung ganitong excitement and feeling sa sa area of specialization na tinahak ko na to. Hopefully maging okay, tapos maging thankful ako kasi for me kaya gusto ko na talagang lumipat ng specialization na mas hayahay kagaya nito kasi gusto ko na at a very young, hindi naman very young, pero siguro mga ilang taon na ba ako? 34. Magte-35, 34 or 35, wait. 33, pinapagdanda ko naman yung sarili ko ng sobra-sobra. I am 33 years old. I'm turning 34 this coming April. So, 34 na ako this coming April. So, gusto kong merong ma-master na isang skills or specialization before I turn into 40s or late 40s. Kasi guys, kung magsa-start kayong mag-learn ng new specialization on your 40s or 45, 50s na, mahirap na kasi guys, kasi parang syempre, matanda ka na, tapos, makakalimutin na. Basta, for me, this is the perfect age for me to transition into this kind of job and stick with this kind of specialization until I retire from being a nurse. So, for me, ito na to, hopefully, dino-document ko itong, itong experience na to, itong first day na to, para meron akong balikan, hopefully, kung medyo di ba? Kung medyo magsawa man, like, we don't know. Hopefully, magtuloy-tuloy, di ba? Sana, Diyos ko, Lord. Happy talaga ako, as in, super duper happy sa first day ko ngayon and hopefully magtuloy-tuloy itong ganitong excitement. Tapos, kanina nung second patient namin, medyo, nagtitrend down yung blood pressure ng pasyente. So, parang, sometimes merong time na parang pinos niya yung pagpupul ng blood, pagda-dialyze ata yun. Tapos yung preceptor pa kasing yung parang may control or gumagawa on the first day. But hopefully tomorrow I will get a very good hands-on. Tapos merong mga time nung bumalik na ng onte, pataas yung blood pressure, niya na, parang binabaan niya lang yung filtration rate. Parang ganun. Parang UF goal, something. You will understand. Basta, yung ko rin mag-explain kasi hindi niyo maintindihan kung hindi naman kayo, hemodialysis, di ba? So, ayun. Okay naman. Ang lang dito is parang long hours. Kasi, imagine niyo, yung preceptor ko, more than 12 hours na nag-work. And yet, dalawang pasyente lang yun na. What if tatong pasyente pala? Diba? Abutin ka ng mga 18 hours. Huh? So, 17 hours per
Yan man, at least bayad. Tiyan. Kaya madami talagang mga may pamilya ang ayaw, especially sa acute care dialysis. Kasi ang schedule hindi masyadong definite, or kasi as in mag-extend ka talaga because you will go home until the very last, yung kung kailan mo matatapos yung pinaka last patient mo. Kung meron kang tatlo, siguro pinaka nabababa na siguro kasi kanina, well, nagtuturo pa naman siya sa amin. Kaya gano'n, nagtuturo siya. So, nag-explain siya. So, bumabagal. So, ang estimate ko, mahuhook mo yung pasyente within probably 30 minutes to 45 minutes, mga ganyan. Mape-prepare mo lahat. Yun na yun. Tapos, yung hours, siguro mga 5 hours, isang pasyente. Mabilis ka na nun. Diba? Isang pasyente, mabilis ka na nun. Diba? Kasi kung tatlo, abutin ka pin ng more than 12, like 15. Pero okay lang, at least bayad. Dead man na. O siya, sige na, hanggang dito na lang guys. At matutulog pa ako kasi maaga pa yung pasok namin tomorrow. Thank you so much and have a blessed day. Bye-bye! Kwento ko lang sa inyo ha. Kasi marami ring mga nagtatanong sa akin or nagpi-PM sa akin about sana nurse can makwento mo naman kahit hindi masyadong detailed yung experience mo lang, yung nararamdaman mo on your first day, yung kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon about your hemodialysis journey. Thank you so much sa mga parati pa rin nanonood ng mga videos ko kahit hindi naman siya so much informative or so much kabonggahan. Sige na, hanggang dito na lang mga shalak. Thank you so much. Bye-bye and see you again on my next vlog. Bye!